Ilang buwan nang lumipas ang ultimatum ni PBBM para lansagin ang mga pogo sa bansa. Pero tila namamayagpag pa rin ang mga scam hub. Paano nga ba nabisto itong mga iligal na operasyon? Alamin sa unang bahagi ng Special Agenda Report ni Nancy Carvajal. Mahigit isang taon na ang nakalipas matapos salakayin ang Baofu Compound sa Bamban, Tarlac. Isang operasyon na naging susi para mailantad ang kabilang mukha ng pogo. Ilang mga krimen ang naiugnay dito tulad ng money laundering, torture at human trafficking. Dahilan para ipasara ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng pogo sa bansa. Sabi nila maganda idudulot nito, maganda ibibigay nito dun sa ating national economic recovery. But our economic managers revealed that they accounted for less than 0.5% of the Philippine GDP in 2022. So napakaliit ng contribution. The rise of POGOs has been linked to increased number of crime rates. Binalikan ni PAOK Chief Gilbert Cruz ang ilang detalye ng raid noong March 2024. Ibinahagi niya kung paanong ang pagtakas ng 33 na Vietnamese na si Min Duc Nguyen noong Pebrero ay naging susi para mapasok ng mga otoridad ang 7 hektaryang compound. Ang scam hub ay pag-aari umano ng nooy Bamban Tarlac Mayor na si Alice Guo na may Chinese name na Guo Wangping. Sa kanyang judicial affidavit, isinilaysay ni Doc na nilinlang siya ng kanyang recruiter at nauwi sa pagtatrabaho sa Zunyuan Technology Incorporated na sangkot sa iba't ibang modus gaya ng love, cryptocurrency at investment scams. Pinahihirapan at binubugbog daw siya tuwing magrereklamo sa kanilang kalagayan. Anya, minaso ang kanyang mukha ng sobrang lakas kaya hindi siya nakakain ng 2 araw. Tugma naman sa exclusive video na nakuha ng Billionario News Channel ang mga detalye sa sworn statement ni Duc. Kwento niya, dumaan siya sa siwang ng bakod na bakal na nakapalibot sa 36 na gusali ng scam hub kaya nakalayo. Nagtago rin siya sa matataas na damo. Sa isa pang video clip, maririnig si Doc na humihingi ng tulong at mariing tumatanggi na ibalik sa Baofu Compound ng mga armadong kalalakihan. Pero hindi pa doon nagtapos ang kalbaryo ni Doc. Nang dumating kasi ang lokal na pulisya, hindi siya sinagip. Hindi rin inimbestigahan ang kanyang mga alegasyon ng torture at illegal detention. Kita rin sa isa pang video na imbis i-rescue, pinapirma na lang siya ng mga pulis ng affidavit of desistance. Nakasaad din dito na si Doc ay kusang umalis sa Zunyuan sa loob ng Baofu Compound. Bilang kapalit, binigyan siya ng tiket pauwing Vietnam. Tumanggi si Doc dahil gusto niyang mailigtas ang kanyang mga kaibigan. Hanggang napadpad si Doc sa property ng isang dating US Air Force na nagkuble at nagtanggol sa kanya sa mga humahabol na armadong gwardiya. Tumangging magpa-interview ang US military personnel, pero kasalukuyan siyang nakikipagtulungan sa mga otoridad. Ang mga video o testimonya ni Doc kasama ang affidavit ng isang Malaysian national ang naging basihan ng korte para maglabas ng search warrant sa hinalang may malawakang human trafficking doon. Dito na nakakuha ng pagkakataon ang mga operatiba ng PAOK, CIDG at AFP para iligtas ang mga dayuhang manggagawang pinilit magtrabaho bilang mga scammer. Nilarawan ni Cruz ang pagbagsak ng Bamban sa Tarlac Scam Hub bilang pagbubukas ng Pandora's Box. Pero matapos ang higit 1 taon, hindi pa raw tapos ang kanilang misyon dahil patuloy ang operasyon ng guerrilla POGOs. The presence of POGOs has strained actually hindi lang yung PNP natin but all the law enforcement agencies dito sa ating bansa. Impacting its ability to ensure public safety and health. Kaya tuloy pa rin ang kanilang opensiba para tuluyang malansag ang mga rogue pogo sa bansa. Para sa agenda, Nancy Carvajal, Billionario News Channel.